Gandang umaga. Merry Christmas and Happy New Year. Dami ang hindi pa yata nakabalik galing sa kanilang mga pamilya. O kaya ay tinanghali ng gising. Whatever. Nabati rin natin yung ating regular na kasama sa online at aming dalangin na kayo rin ay patuloy na nag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Gusto kong isara ang taon na ito sa pagpupuri sa Panginoon at pagpapatoo tungkol sa kabutihan niya. Hindi ko akalain yung mga naranasan ko ng taon na ito, yung mga blessing na nagsimula at nagsisimula pa. Napakaraming unexpected, personally and congregationally. Sa ating kongregasyon, hindi ko rin ma-imagine ang kasalukuyang kalagayan natin. Unti-unti tayo talagang nagiging disciple-making church. At I want to pasalamatan yung mga network leaders, mga ministry leaders sa lahat ng nangyari sa nakaraang taon. Purihin ng Panginoon sa ginawa niya sa pamamagitan nyo. Naniwala ako ang inyong sinimulan ay magpapatuloy at higit pang maraming mga successes and blessings ang mararanasan natin. Okay, so personally ay medyo natutuwa ako at kinakabahan din dahil kung kailan ako magiging 70 years old na, parang doon naman magsisimula yung magiging regular na hindi lamang paglalakbay dito sa ating bayan kundi sa ibang bansa. Hindi ko inaasahan yon, pero may mga schedules na for next year at ipanalangin natin na talagang matuloy yon. Sa pamilya ko ay ganoon din, nagpapasalamat at yun nga, kung kailan kami medyo kaedad na, in-schedule ng aking mga anak na magbibiyahe uli. So, meron ako natutunan na sikreto. Maghihingin agad ng wheelchair para laging priority. At laging nauuna. Kasi lagi akong nag-iisip. Kasi pagka yung alam ng huling biyahe namin, ang haba ng pila ng naka-wheelchair, nag-iisip ako tuloy, anong ginagawa? Paano sila nakakapaglakad pag nasa eroplano na pupunta sa comfort room? Minsan, ang biyahe ay 14 hours. So, sabi ko, gimmick lang to. So, meron na tayong pwedeng gawin. Okay, so, kaya, ang Diyos ay Diyos ng sorpresa. At yun ang nangyari sa akin sa nakaraang taon. Unexpected things, hindi mo naman hinihingi, blessing na pinagkakaloob, pinagkakatiwala niya. And sa buwan nga ng December, ang pinag-uusapan natin, mga inaasahan, the Lord's expectations from a disciple. At sasaraduhan natin ngayon ang ating theme for this month. Okay? At kung natatandaan natin sa Luke chapter 13 at 14, may ilang bagay na i-emphasize at naulit sa atin na mga inaasahan ng Diyos. Una ay, yun nga, alam niya na marami ka pa rin nagagawang kasalanan. So ang inaasahan niya, kung na-recognize mo na meron kang maling ginawa, pagsisihan mo, at siya ay, sabi nga ay 70 times 7, handang magbigay ng isa pang pagkakataon para gumawa ka ng mabuti, hindi para takpan yung nakaraang kasalanan, kundi actually tinatakpan na yon ng dugo ng ating Panginoon. Kaya lang, ayaw mo sana na yun nga, maging abusado o ikaw ay makita na pinagsasamantalahan ang kagandaang loob, ang grace of God. So, yan ang una nating napag-usapan sa pangunguna ni Brother Arwick. Pinaalala din niya na inaasahan niya yung fruit, yung bunga. At ang bunga nga ito, yung mga kaluluwa na mababago ang buhay dahil sa ating patotoo at dahil sa pagbabahagi natin ng katotohanan sa kanila. At higit sa lahat, sabi niya sa Luke 13:1-17, naasahan niya na tayo ay magkakaroon ng habag o compassion o awa sa mga taong nangangailangan at hindi lang physical na tulong, o kaya ay dahil kailangan silang mapatawad rin. So dahil sa habag natin sa kanila, kahit tayo nasaktan,
will have compassion and forgive them and give them another chance. Higit sa lahat, kung anong sinasabi mo sa buhay mo, yung dahilangan ng integridad. Yung ikaw, kung ano ang sinasabi at ginagawa, dapat ay sila ay congruent o iisa lang ang mensahe. These expectations are very important kasi yun nga, ito sinabi ni Jesus noong siya naglalakbay na patungo sa binasa natin kanina sa sa Isaiah 53. Yung sacrifice niya na ginawa doon sa cross. Kaya lahat ng sinasabi niya, kahit sinabi sa John 13 to the last chapters of book of John, they are very, very important for us to take note kasi hindi na yon mababago. So, kaya isang importanteng bagay at higit sa lahat, sabi niya, you should know the truth and apply it kasi para hindi lamang sa kabutihan mo, kundi para sa kabutihan ng iba. At last Sunday, hindi ko alam kung parehas kami ng naging tema ni Pastor Arnold, pero sa Bacoor ay binigyan ko sila ng babala tungkol sa mga pagdiriwang. Dahil yung Luke chapter 14, 1-17 ay tungkol lahat sa kung paano gagawin. Kasi ang mga celebrations or pagdiriwang ay kuminsan ay tukso o kaya trap. Doon lumalabas kung ano ang tunay mong ugali at isinabihan nga ni Jesus yung mga nakita niyang mga Fariseo na nag-aagawan sa head, yung hanap pa yung sa mga upuan na significant. Sabi niya, kung pupunta sa kasalan, huwag kang basta uupo doon sa pinaka-important kasi sa kanila merong tawag nating seating order. Okay? At ang sabi niya ay huwag kang basta-basta uupo doon sa pinakamalapit sa host kasi yun ang center of celebration. Kasi kapag ka nangyari na ikaw ay hindi pala doon ay nakakahiya na sabi niya pabaalisin ka. So, at higit sa lahat sabi niya, maging maingat ka dahil kung minsan yung tayo nga ay hindi rin nagsasalita ng wala tayong integridad. Kasi kung minsan sabi mo, nag-RSVP ka na sabi pupunta tapos okasyon na talagang yun na inaasahang nandun ka, kung ano-anong excuse. Actually, it's about our commitment to the Lord. At yun ang ipagpapatuloy natin. Kasi napakadali kuminsan na mag-commit sa Panginoon pag ikaw ay nasa mountaintop experience. Kasi kaya nga tayo kuminsan doon sa ating tinatawag natin dati na encounter retreat. Talaga namang bumabaha ng luha. Nababasa ang sahig, hindi lang sa pawis kundi sa luha. Pero yung umiyak, pag doon sa question na yun na masyadong emotional, 2 or 3 weeks later, hindi mo na matagpuan. At magugulat ka kung minsan, bumalik sa dating buhay niya. So yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasi pag yung expectation ng Diyos, yung ginawa niya sa iyo na hindi mo bigyan ng kahalagahan, yung bagay na naranasan mo, especially during what you call emotional events, ay hindi nakakatulong sa ating paglago. Okay? Pag hindi tama yung priorities, kung hindi tama yung kalagayan ng puso, katulad ng awit kanina, Jesus be the center of my life. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ikaw ang sentro ng aking buhay. Kung siya ang sentro, ibig sabihin, siya ang masusunod. Kung saan niya gustong pumunta ka, pupunta ka. Kung ano ang gusto niyang gawin mo, gagawin mo. That's the meaning of being Jesus at the center. Kaya salamat sa worship team. Ito'y angkop sa pag-uusapan natin. So ang ating pag-usapan ngayong umaga, ang ating binigyan ko na paksa na the most demanding expectation of God's kingdom. Ang pinaka mahirap daw at pinaka matinding inaasahan ng Diyos kung ikaw ay kabahagi ng kanyang kaharian. Ang ibig sabihin ng kabahagi ng kaharian, kinikilala mo siyang hari ng iyong buhay, siya yung gusto mong sundin, ang lahat ng ginagawa mo ay paraan ng paglilingkod mo para sa Kanya. Because that's the concept of kingdom. Yung kingdom mindset, sabi natin, the king is always right. Whatever the king wants, he gets.
the whatever his decision, I will follow kahit mahirap para sa akin. That's what a kingdom mindset is. At kung babalikan natin ang buong kasaysayan ng sanlibutan, pag tinawag ng hari para sa isang gawain na para sa kanya, ito'y napakahirap. Simula sa panahon ng creation, sa Genesis chapter 6, nabanggit nga ito ni Brother De Guzman, Aga, noong Christmas celebration natin, di ba? Si Noah. Dahil sumunod siya. At sabi niya, gumawa siya kasama ng kanyang mga anak ng isang ark o bangka. For 100 years, gumagawa siya ng isang boat na napakalaki sa tuktok ng bundok. Okay? Imagine that. Sa gitna ng bundok, tama naman, maraming puno doon. Pero para yung dalhin sa dagat, galing sa bundok, isang malaking kahangalan, di ba? Kung isipin natin, for 100 years, 4 silang lalaki, yung mga babae siguro tumutulong, pinagtatawanan. That's God's expectation sa atin. Lipat tayo kay Abraham. Several years, 100 years later, binigyan siya ng anak after waiting for 25 years. 75 years old siya nang bigyan ng pangako, naghintay ng 25 years. Pagkatapos ng 25 years, nagkaroon ng anak. Another 22 years, yung anak na mismo na yon, nasabi anak ng pangako, sabi niya, umalis ka, pumunta ka sa bundok, ipagkaloob mo, ihandog mo ang iyong anak sa akin. Ano bang ibig sabihin sa kanilang kaisipan ng paghandog? Papatayin, susunugin. Kung ikaw ang nakarinig noon, sabi niya, ito na nga lang eh. Ang tagal kong hinintay. Tsaka imposible, binatilyo na yung bata, mga binata na nga. Lalagay mo sa altar, which is Mount Moriah, which is Jerusalem now. Papatayin mo. So, God's demanding expectation. Napakabigat, di ba? Panahon ni Moses. Si Moses killer, nakapatay ng isang Egyptian. Nagtago ng 40 years. Akala niya tahimik na ang buhay niya. Exodus chapter 3, may nakakita isang puno. Nasusunog, may apoy, pero hindi nasusunog. Tapos kinausap siya ng sumalik ka doon sa pinagtataguan mo. At ibinigay siya ng assurance, patay na lahat yung mga tao na naghahabol sa iyo. Naniwala. So, ganun komisang kabigat. Wala kang ebidensya, wala pang Google noon, wala pang camera. Naniwala siya. Bumalik. Maraming excuses. Sabi niya, ako yung nauutal. Parang ako rin, di ba? Hindi ako magaling magsalita, ako'y mahiyain. Pero, because God demanded it, and He is King, He obeyed. Panahon ni King David, di ba? Pinagtatawanan si Jesus, ang Diyos. Di ba? Nariya si Goliath. Ang sabi ay 9 feet tall. Si David, maybe 17 years old. I say 1 Samuel 17 or even younger. Sabi ng narinig niya, he had that conviction that I had to face that giant. Okay? Ginawa niya. Kaya pinag-uusapan pa rin natin siya ngayon. Because he did the impossible. Ba? Tirador ang kanyang armas. Ang kalaban niya, napakabigat. Nakaya niya yung sword pagkatapos na yung tirador tumama sa butas sa pagitan ng kanyang dalawang mata. Unexpected, impossible, nangyari. Di ba? So, ganyan ang ating Panginoon. Panahon ng Kristyanismo, si Saul,
Pharisee of Pharisees, sabi niya sa Philippians. Pinapatay ang lahat ng mga Kristiyano. Isang tanghali, hakita ng maliwanag na ilaw na bulag. Pagdilat niya, nung makakita siya ng bagong, bumalik ang kanyang paningin, yung isang killer ng mga Kristiyano, later on, papatayin ng kapwa niyang kababayan dahil he made 180 degrees turn. Sa halip na magusig ng mga Kristiyano, siya ay defender na. That's God's expectation for those who followed Him. Siya ang naging Saul, naging pangalang Paul. Ano bang ibig sabihin ng salitang Paul? Si Paul ay katulad ni Zacchaeus, she's small. Okay? Ang ibig sabihin ng salitang Paul. Okay? Sabi nga ay, hindi rin siya gwapo. Okay? So, to be a disciple is not a call to sleep in a bed of roses. Okay? Ang sumunod sa Panginoon ay hindi madali, pero yun ang kanyang hinihingi. Okay? So, sa susunod na taon, sana ito ang ating maging bagong focus. Paano ba natin magagawa? Simple lang. Give priority to Christ over all other things. Siya ang bigyan mo ng halaga higit sa lahat ng ibang mga bagay, higit sa lahat ng kung anong meron ka, higit sa lahat ng mga plano mo, dahil yun ang nararapat kung gusto natin siyang mabigyan ng kalwalhatian. Okay? So makikita natin dito sa ating verses ngayon, sa Luke chapter 14, 25 to 35, tatlong mga istorya, hindi parable, kundi mga binating metaphors na ating pag-uusapan ngayong umaga. So, pakinggan natin yung istorya. So, if you have your Bibles, bakibuksan na lang natin. Okay? At para may audience participation, ihingi ako ng magbabasa sa ating istorya. So, buksan na yung Bible. Kung nasa app yan, buksan natin. Kung may physical Bible at kung walang Bible, meron doon sa likod. At pababasa natin ng istorya para ating maintindihang mabuti. Okay, so mamamasyal tayo. At kung sino hindi nakatingin sa akin, yun ang aking pagbabasahin. Ayan, si Girlie ang nakita ko na hindi nakatingin. Okay, so basahin natin ang istorya. 25 to 35, Luke 14. Luke 14, okay? 25. Okay. Okay, pakibasa. Oh, dito na. Tayo ka lang. Maririnig na nila yan. The cost of discipleship. 25. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, "If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, and wife and children, and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation, is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, 'This man began to build and was not able to finish.' Or what king, going out to encounter another king in war, will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him, who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off,
he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has not cannot be my disciple. 34. Salt is good, but if salt is lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is of no use either for the soil or for the manure pile. It is thrown away. He who has ears to hear, let him hear. Thank you. Sino yung may Tagalog? Okay? Sa Tagalog, babasahin. Si Kwan, si Kuya Noel. Pabasa natin sa Tagalog. Kala nyo, ha? Makatago kayo sa akin, ha? Basahin. Wala pa? Si Kuya, ikaw. Pakibasa mo. Kailangan daw ng salamin. Bisaya to pas. Sige, Bisaya. Sige. Okay. Bisaya. Ano to pas? 25 pas? 25 to 35. Basahin sa Tagalog, okay? Isipin natin yung nakalagay sa screen, ha? Okay, kinakabahan, nanginginig. Hindi pa ako kinabahan pas. Sige. Kasi matapang ako sa iyo pas eh. Sige. Sige, pakibasa. Lang pas ah. Yan. 25. Tatas pa, yan. Yan. Okay. Basa. Maraming tao ang sumama kay Jesus. Sa paglalakbay niya, lumingon siya sa kanila at sinabi, ang sinumang nais sumunod sa akin, ngunit mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina. Asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang buhay ay hindi maaring maging alagad ko. Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Yan lang muna tayo, ha? So, unahin natin. Napakabigat noong sinabi, di ba? Ang sinumang hindi kayang iwanan ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, ang kanyang kapatid, at iba pa, ang kanyang asawa, madali lang yun, di ba? Ang kanyang asawa, ay hindi pwedeng sumunod sa akin. Pati sarili, di ba? Pakabigat, di ba? Brain mo. Iiwanan ni Ate Joanne si Kuya Mike. Hindi naman sasama sa iba, sama kay Jesus, di ba? Tuwan-tuwa si Kuya Mike, Ganon daw, sabi na, di ba? Ganon ang kailangan. At gusto ko mapansin natin dito sa ating pag-reference, yung binasa sa kanina, yung ipinakita ni Jesus kung paano ka makakasunod sa Kanya sa pamamagitan, hindi ko makuha na to, ng negative conditions. Okay? Kung babalikan natin, tingnan niyo yung inyong Bible, sa 14:26, ang sabi doon, pakiabante na lang, okay? If anyone does not, ba? Kung sino man ang hindi. Okay? So, negative, dalawa. If anyone does not. Pangalawa, sa 14:27, whoever does not. Kahit sinong hindi. At pangatlo, sa 14:33, kung narinig natin Sister Gay, sabi niya, none who does not. Sino man na hindi, ay hindi makakasunod sa ating Panginoon. So, yun yung kondisyon. Kailangan i-give up mo lahat. Asawa, anak, kapatid, magulang, pati sarili. Tanong mo katabi mo, kaya mo yun? Ginawa mo na ba yun? Okay? Talaga bang yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Na itakwil mo sila? Diba? Tuwang-tuwa si... ano ba ito? Pamangkin mo? Ni Kuya... Si Mio? Ba't ka tuwang-tuwa?
gusto kong ipaunawa sa inyo na hindi yun ang ibig sabihin noon. Kasi sa ibang translation, ang ginamit na salita ay hate. Kamuhian. Okay? Kamuhian mo ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong magulang, ang iyong sarili. Sa translation natin sa English, ang totoo, ito ay hindi na-capture talaga yung ibig sabihin ng salita na hate. Pagkamuhi. Kasi sa Near East, doon sa Eastern culture, sa kanilang area, ang ibig sabihin ng kamuhian is a matter of priority. Bibigyan mo ng higit na halaga. How do I know that? Tingnan natin si Esau, di ba? Si Esau, kakambal ni Jacob, di ba? Si Jacob, sabi ng Panginoon mismo, the Lord loved Jacob, but he hated Esau. Di ba? Mahal ng Diyos si Jacob, pero kinamumuhian niya si Esau. Okay? Kasi ano bang ginawa ni Esau? Nagutom siya minsan, nakita nakaluto na ng soup na lentils yung kanyang kapatid. Sabi niya, gutom na ako, maaari akong mamatay, kaya pwede bang bigyan mo ako niyan? Si Jacob, Tuso, Mandaraya, sabi niya, papayag lang ako kung bibigay mo sa akin ang iyong pagiging panganay. God hated that decision. Pero ang ibig sabihin noong salitang hated, siya ay binigyan ng higit na halaga. Yung panandaliang, let's say, satisfaction dahil nakakain, nalimutan na niya yung blessing ng pagiging panganay. Ano bang blessing ng pagiging panganay sa kanilang kultura? Lahat ng pamanahin mo ay twice. Kung tatlo kayong kapatid, or wabi nito ay twofold blessing. Kaya kung dalawa kayo, hahatiin yung pag-aari ng tatay mo, pagka siya'y namatay na, 2/3 sa'yo, 1/3 sa kanya. Kung 4 naman kayo, hahatiin sa 5, 2/5 ang sa inyo, yung 3 natin ang magkakatid, tigwa 1/5 lang. That's ibig sabihin ng double portion of inheritance. Gisa lahat, kapag ikaw ay panganay, pag namatay ang iyong tatay, ikaw ang magiging bagong acting na tatay. Okay? So, yun ay pinagpalit ng ni Esau sa simpleng relief sa gutom. So, yun ang ibig sabihin ng hated. Giving priority over another important thing. Balikan pa sa Jacob, meron pang siya, 2 ang naging asawa niya dahil dinaya siya ng kanyang biyenan, si Laban. Akala niya yung ibinigay sa kanya nung araw ng kasal ay si Rachel na minamahal niya. Sabi doon sa Exodus, sa Genesis, Jacob loved Rachel and hated Leah. Ano ibig sabihin noon? Give priority. Kasi ang totoo, mas marami pa nga naging anak si Leah kaysa kay Rachel. Si Rachel, 2 lang, plus yung anak noong kanyang handmaid, pero yung ibang lahat ay anak ni Leah. So, ibig sabihin, hindi nawala yung pag-ibig ni Jacob kay Leah, pero mas mahal niya si Rachel. So, ganun din. Kasi, direkta, sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6, di ba? At sa Exodus chapter 20, verse 12, sabi niya, "Oh, children, honor your parents." So, paano mo kamumuhian ang iyong mga magulang at the same time, igagalang mo sila, pararangalan mo sila. So, ang tamang translation nga dito ng priority, dahil ang unang importante sa atin is priority in relationships, lahat ng kaugnayan mo, whether it's about yourself, your parents, your children, your wife, and your friends, mas importante lagi yung kaugnayan mo sa Diyos. Di ba? Kahit sa boss mo, mas importante yung kaugnayan mo sa Panginoon. That's what is expected of us. Madali ba yon?
Ibig sabihin, mahirap. Kasi ang boss mo ang bibigay ng promotion sa'yo. Ang customer mo ang bibigay ng negosyo sa'yo. So, kailan? Ano ang tama? Ang tama, yung sinabi ni Apostol Pablo, ni Pedro at ni Juan sa mga teachers of the law, we would rather obey God than men. Kaya kailan pwedeng labi nating hindi sumunod ang mga anak sa mga magulang kapag ang pinapagawa ng mga magulang ay laban sa kalooban ng Diyos. That's the only time. So yun ang ibig sabihin ng priority in relationships. Hindi lahat ng pagkakataon ay tama ang ating mga magulang. Hindi rin lahat ng pagkakataon ay tama ka at mali ang iyong kaibigan o ang iyong boss. Pero kapag ang conflict is between obeying God and obeying any man, magulang mo man, asawa mo yan, anak man, kahit sino, ang inaasahan ng Diyos, ang bibigyan mo ng halaga, yung kaugnayan mo sa Panginoon. Kasi kung may tamang kaugnayan sa Panginoon, hindi kanya pwedeng bigyan ng bagong magulang. Di ba? Yun naman totoo. Kaya yung magulang mo, mahalin mo yan dahil forever ay magulang mo yan. Yung anak mo naman, mahalin mo dahil forever anak mo yan. Kahit na paanong gawin na, itakwil ka niya o ikahiya ka niya, anak mo pa rin yan. Pero kapag may conflict tungkol sa paggagawa nila at paggagawa ng Diyos, sinong unahin? Ha? Simple lang ang sagot, di ba? I would rather obey God than men. So kaya nga, ang pinag-uusapan namin atin ngayon, demanding expectations. Okay? Kasi sa pakaraming pagkakataon, mangyayari yan, di ba? Kung minsan yun nga, sa negosyo mo, pwedeng gawa ka ng di mabuti para kumita ka ng malaki. Di ba? Yun ang ating frustration ngayon, di ba? Kinalimutan na tayo accountable sa Diyos kahit na. Saka, isa pa, yun nga, alam natin, hindi naman natin madadala ang anumang bagay sa langit. Ang madadala natin at magdadala sa atin sa langit ay yung kaugnayan natin sa Panginoon. Hindi yung ating ginagawa, hindi kung meron o wala ka, mayaman ka man o mahirap, hindi yan ang batayan. Ang batay, yung ating pinag-usapan kanina, yung ginawa ni Jesus doon sa krus. Maliwanag po mga kapatid. So yan ang importante sa lahat. Priority in relationships. So pagpatuloy natin sa plano. Basahin ang isa sa Tagalog ulit. Sa Luke chapter 14, 27 to 32. Sinong nakakita na ng Acts 14, 27 to 32? Para mabuksan ng ating Bible. Okay? Oh, meron na? Si Sister Banji, simulyap sa akin eh. So, ikaw na lang ang pagbabay ko. Alright. Kasama si Esel to, di ba? Tama ba ako? Si Eli pala. Sige. Pakibasa. Tagalog ha? Good morning po. Tagalog po. 27. Ang sino mang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Marahil, isa sa inyo ay naghahangad magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at magbibilang muna ng halaga kung mayroon siyang maipagpapatapos niyaon. Kung sakaling mailagay na niya ang saligan ay hindi mapatapos, sisimulan siyang kutyain ng lahat ng nakakakita. Sasabihin nila, ang lalaking ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi niya kayang tapusin. Okay, so, ang lahat ng matalinong tao, bago dumating ang gusto niyang dumating, ay alam na muna niya ang gagawin kung sakaling dumating. Ang tawag doon, ano yan? Pagpaplano. Okay? Ang taong walang plano,
parang eroplano na walang piloto. Diba? Come what may. Que sera, sera. Bahala na. Si Batman daw. Okay? Diba? Walang taong umaasenso na una walang pangarap. Pangalawa, mayroong step by step na pamamaraan na inanticipate na niya, pinag-isipan niya bago dumating. Kasi yung tao na walang pinaplano, pag dumating ang, let's say, pinakamagandang resulta, nagpapanik dahil hindi niya inaasahan. Pagka pinakamalaki namang hindi kabiguan, dahil meron siyang pangarap, napakadali namang mangarap di ba? Diba? At ang conscious na pangangarap ay nangyayari pag gising. Diba? Pagka ang pangarap mo ay nangyayari pag tulog, hindi pangarap ang tawag doon. Anong tawag? Panaginip at kuminsan bangungot. Di ba? So, sabi dito sa ating kailangan handa kang dalhin, pasanin ang krus. Hindi ko alam kung anong krus ang daladala mo. Si Kuya Arnold, napakatagal nang sinapagpapasalamat sa krus na dala niya. At hanggang ngayon, 25 years na yata, di ba? Ilan na? 35 years na pasan ang krus. Napakapalad niya. Okay? Hindi ko alam kung sino nagpapasanan, pero yun ang kanilang sinasabi, di ba? Walang masama, di ba? Sabi niya, pasanin mo ang iyong krus. Di ba? So isipin mo, ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Di ba? Ibig sabihin, hindi pwedeng manatili ka lang sa ganyang kalagayan mo. Di ba? Kailangang meron kang iniisip na gagawin at bago pang mangyari ang dapat mangyari, alam mo na yung gagawin. Kasi sabi nga, pag meron kang pangarap, either mangyari or hindi mangyari. Diba? Sabi ito sa ating istorya, diba? Bago ka pumunta sa gyera, isikapin mo muna intindihin yung kalaban mo. At gagawa ka ng tamang paraan kung paano siya haharapin. Pupwedeng talagang lumaban ka ng hand to hand, patay kung patay, or pwede kang kura sa kapabutihan mo, sumuko na lang. Di ba? At saka magpapagawa ka ng bahay, ito nga yung problema sa ating bansa minsan, laging napakaraming natawag nilang white elephant. Kasi pag hindi niya project, kahit tama, kahit maganda, hindi na itutuloy. Kasi alam niya na ang dahilan. Nakuha na kasi yung kanyang share Wala na kanyang share pag tinuloy mo yan. Okay? Kaya yung dating paibaba na tulay, nagiging pakanluran. Kasi pangit daw yung kabila. Nakakalungkot ngayon, katulad sa nangyari sa Isabela, 1 buwan lang, collapse na. Di ba? Kasi merong mga ginagawa na hindi ayon sa dapat gawin. Kasi importante, kung minsan yun nga, doubt na natin, walang successful na tao na hindi nagsimula something. Di ba? Hindi pwedeng simula ka lang. Your success is determined by completion, by accomplishment. Yung completion, pwedeng nakumpletong hindi, failure, pero you learn from that cause of failure. Alamin mo kung bakit hindi nangyari. Yun ang magiging, alamin nating, wisdom mo para sa susunod. Ang problema, alam mo nga, mali yung nangyari, iulit-ulitin mo pa, yung pa rin ang gagawin mo. Sana sa New Year, hindi na yun ang gagawin natin. Ang tawag ni Einstein, insanity. Doing things all over again and expecting the same result is insanity. Anong sa Tagalog ang insanity? Kabaliwan. Di ba? Baliw lang yung ginagawa, yung mga bagay na ginawa niya at walang nangyari ay yung pa rin ang uulitin niya. So sabi ng ating Panginoon, hindi ko kailangan yung mga taong susunod sa akin
na hindi naman ipagpapatuloy ang sinimulan niya. Kaya pag tayo nag-commit sa Kanya, dapat ay mulat ang ating mga mata, eyes wide open. Na ito'y hindi sandali. Ito ay panghabang buhay. Hindi pwedeng-pwede ngayon, bukas hindi na. Of course, sometimes there'll be ups and downs. But when you fall down, you stand up again and continue on and learn from that experience. So ayon ng Panginoon na yung katulad, di ba, sabi sa una nating binasa, parami ng parami ang sumusunod sa Kanya. Pero napakarami doon sa sumusunod sa Kanya, iba-iba ang dahilan. Merong curious, merong may sakit, merong nagugutom, merong galit sa Kanya, merong naghahanap kung paano siya sisirain. Parami ng parami sila. Alam niya yon. Kaya naghahanap siya ngayon, sino ba yung susunod sa akin na talagang handa na yung naranasan ko ay daranasan din niya. Kasi ganoon talaga ang kapalit. Pag kayo sumunod sa Panginoon, it's not a popular decision. Maaring sa barkada mo, ikaw lang yun. Maaring sa pamilya, ikaw mo rin lang muna. But the more you persevere in prayer and in your testimony, eventually, madadala sila sa Panginoon. Amen? Pag sumuko ka, hindi. Kaya nga yun yung burden. Natutuwa ako sa mga lumalapit sa akin na nagsabi niya, tulungan niyo ako, Pastor, talagang gusto ko na buong pamilya namin ay makakilala sa Panginoon. Huwag niyong kalilimutan, yung bahagi ka nga, may bahagi sila at may bahagi ang Panginoon. Kasi yung iba, walang nangyayari, ayaw ko na lang. Hindi naman talaga kinukip ni Panginoon ang kanyang promise. Hindi naman totoo ang pangako ng Diyos. Maybe now, pagka hindi pa panahon. Ako at ang aking may bahay, ang pamilya, ang admin ding layunin, lalo na yung mga kamag-anak ng aking may bahay, makakilala sa Panginoon. And I see that it is slowly happening. Unti-unti nangyayari. You have just to wait. Katulad ng sinabi ni Kuya Aga, maghihintay ka ha. Pero habang naghihintay, huwag mong pansinin yung sinasabi ng iba. 100 years, nililibak, pinagtatawanan. Kasi dadating yung panahon, yun ang pag-uusapan natin next week, huli na yung lahat. Kasi habang buhay lang sila, may pag-asa. Pagpatay na, patay na. Hindi na pwedeng mabago ang destiny ng sino man. Amen? Maliwanag po ba yan? So kung ano man ang plano mo, consider how it will affect your relationship with the Lord. At panguli, priority in possessions. So, basahin natin, 14:33 to 35. Okay? So, may bahay ko na lang kasi malapit ng birthday nito. Ano nga, 30? Pinatayunan niya yung pandyan. Ay, grabe. Ay, upo lang ako. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Mabuti nga ang asin, datapwat kung ang asin ay tumabang ay ano ang ipagpapaalat. Walang kabuluhan maging sa lupa, kahit sa tapunan ng mga dumi. Itinatapon sa labas. Ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Ay, Makinig. Ang may pakinig ay makinig. Okay? So dito ay ang pag-uusapan natin, possessions. Kung anong meron ka, pag yan ang iyong priority, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Kasi ang iba sa atin, possessed. Possessed ng profession, possessed ng kayamanan, possessed ng asawa,
possessed ng alcohol, possessed ng drugs, possessed ng iba't iba pa. Okay? The truth is, lahat ng meron ka, hindi sa'yo. Diba? Kaya ngayon maganda yung pagkatagalog, diba? Anong sabi doon sa pagkatagalog? Sabi ka rin na? Pakiulit, malakas. 34? 33 pala? Yeah, lahat niyang tinatangkilik. Tumanggi sa lahat ng tinatangkilik. Ibig sabihin, possessions. Ang totoo, napakadaling ipamigay pag alam mong hindi sa'yo. Tama ba? Madaling ibalik yan. I-distribute. Pero pagka sa'yo, napakahirap pakawalan. Diba? So, priority in relationships, priority in plans, priority in possessions. Sabi dito, anong ibig sabihin ba nun? Yung katulad ba ng ginawa noong unang church, noong Acts chapter 2 hanggang 4? Pagbili ang lahat ng pag-aari mo, pagkalaob sa church, at umasa ka na lang sa church, pwedeng gawin, pero hindi yun ang tamang sinasabi. Kasi kahit na anong mangyari, kahit priority mo ang iyong mga ang iyong ugnayan sa Diyos, lalo na sa mga magulang, yung kanilang responsibility sa kanilang mga anak ay hindi matatapos hanggat hindi sila kayang tumayo sa kanilang sarili. Ang makakalungkot sa Pilipinas, hanggang apo, kuminsan ay asa sa lolo at sa lola. Ha? Ano? Nag-uusap na yung dalawa. Ha? Kasi ang totoo, hindi yun ang ibig sabihin na ibibigay mo lahat sa church. Kasi ang number one responsibility ng isang responsableng magulang at kahit na ang anak, kaya nga honor your parents, diba? Pagdating ng matanda na sila, hindi na kayang paghanap buhay, the way to honor your parents is to be part of the, let's say, to meet their needs kung hindi nila kaya sa kanilang sarili. So sabi kasi si Paul sa 1 Timothy 5:8, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than a believer. Okay? Tingnan niyo, 1 Timothy 5:8. Yun daw tao na hindi nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga kamag-anak at lalo na sa kanyang sariling pamilya ay hindi toong nananampalataya at mas malala pa sa hindi nananampalataya. Worse than unbeliever. So, ibig sabihin, ang hinihingi ng Diyos ay yung tamang pag-handle mo kung anong tinanggap mo galing sa Kanya. Okay? Hindi yung naging, sabihin natin, mountaintop experience ng unang iglesia na sila ay ibinibigay ang lahat. At ang totoo, meron ngang namatay dahil doon, dahil hindi pala niya kaya. Diba? Natatandaan niyo ba ang pangalan? Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira. Nagkasundo sila na kikip muna yung iba. Diba? At sila ay namatay. So, hindi naman masama kung gusto mong gawin, pero huwag mong kalilimutan na yun nga yung responsibility mo na ikaw ay magsuporta sa mga kamag-anak mo na nangangailangan pa ng suporta ay gawin mo. Pero yun nga, ang challenge sa atin talaga, yung mabago natin ang kultura. Dahil tayo masyadong extended family system, kaya nga lahat ng mga baryo, lahat ng mga lugar na nakikita ko, laging merong natawag na tribo-tribo. Doon sa amin sa Alfonso, dati ang mga bahay doon ay, at saka mga lote ay malalaki.
Ngayon, lahat na ay merong, katulad sa Parañaque, nakikita mo, di ba? Meron sa Parañaque, mga kanya, di ba? Silverio Compound. Ano pa yung iba dyan? Marami sunod-sunod dyan, di ba? May signboard pa. Why? Kasi mga Silverio naroon, nanganak ang panganay, kinabit ang bahay, tapos dumating ang pangatlo, dumating ang apo. Okay? So paliit na paliit ang lupa, parami ng parami ang tao, at ayaw si lolo at si lola mapabayaan si apo at si apo sa tuhod. Ang responsibilidad ng totoong magulang, turuan ang kanilang mga anak tumayo sa kanilang sarili. Okay? So hindi sinihingi ng Diyos na ibigay mo lahat sa Panginoon. Ang hinihingi lang niya yung bahagi na ang sabi, it belongs to Him. Sabi sa Proverbs 3:9-10, alam ba yung hinihingi ng Panginoon para sa atin? Proverbs 3:9-10. Okay? Basahin natin. Kung meron kayong Bible, ay ako na lang ang magbabasa sa akin dito. Pero kung may nakakita at gustong basahin, at taas ang kamay. Okay, so nakita nyo na ba? Proverbs 3:9-10, sabi niyo doon, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Diba? Sabi niya, parangalan mo ang Panginoon sa iyong kayamanan at yung pinakamabuting bahagi ng iyong inaani. Then, sasabihin niya, pupunuin niya yung inyong mga kamalig ng pagkain, at yung mga lasisidlan ay aapaw ng mabuting alak. So the secret of prosperity is not actually giving everything and thinking that kailangan ibalik mo lahat sa Panginoon. Merong bahagi na siyang may-ari, at yun na napapakinggan, Malakay 3:10. Kasi yun nga sa Leviticus, in-establish na the 10th of whatever you own or whatever is entrusted to you. Kasi babalikan ko, sinabi ko kanina, everything that was given to you is the Lord's. It remains the Lord's. Kaya nga kung yung nagbibigay ka ng tithe, yung natitirang 9/10 o 90%, yun ay banal din. Kaya dapat yun ay gagamitin mo sa mga bagay na nakakalugod din sa Panginoon. At anong nakakalugod sa Panginoon? Kung gamitin mo yon para makatulong sa iba. So kaya nga maganda yung mga entrepreneur. Dahil yun nga, ginagamit nila yung bahagi na kanila para makatulungan ng iba na makaproduce din. Okay? So dapat may double portion ng blessing sa mga entrepreneur. Kung hindi man, siguraduhin mo na kung nagtatrabaho ka ay yun nga, honest ka. Na talagang yung iyong kinikita at yung oras ng trabaho mo ay talagang nagtatrabaho ka. Okay? Kahit na yung mga call center, di ba? Mga gimmick tayo dito, ha? Tigilan na natin yan. Nasa church pero nagtatrabaho. Kaya nga lumalakad ako dito, titingnan ko sino nag-ML at saka nasa opisina pa rin ngayon, may dalang laptop. Okay. Sabi si Jules, okay kuya. Alright. Samahitan natin dito. Possessions. Do not let your possessions possess you. Okay? At hindi masama, katulad na sabi ko kanina, na magplano. Pero sabi sa James 4:13-15, buksan niyo ulit ng Bible, James 4:13-15, habaan natin ngayon dahil last Sunday naman, saka kukunti kayo, di ba? Para ang ibang oras dito, para doon sa absent ngayon. Fair ba? James 4:13-15. Tungkol ito sa pagpaplano pa rin. Kasi kung wala kang plano, wala ka rin kikitain. Tandaan natin yan.
So, kung hindi mo gagamitin sa tama, yung natitirang bahagi sa'yo, hindi rin yon pagpapalain ng Panginoon. Kasi sabi, akin naman ito, kung anong gusto ko, gagastusin ko, kung anong gusto kong bilhin ko, bibilhin ko, dahil akin na to, na ibalik ko na sa Panginoon yung bahagi niya. Makita natin na everything. Sabi dito, now listen who say, today or tomorrow we will go to this or that city. That's a plan. Spend a year there, carry on business, and make money. Ba? Lahat ng negosyo dapat ay nagagawa, kumikita talaga. Why? Sabi dito, do you not even know that what will happen tomorrow? What's your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this out. Diba? Parang ito yung summary mismo, diba? Yung plano mo dapat ay laging subject to the approval and purpose ng Panginoon. Ano man ang gagawin mo, sabi nga, I do it all for the glory of God. Amen? Dapat ito para sa kalwalatian ng Diyos. So, in bottom line, we should not let our money, our relationships, our plans to possess us. We should hold everything we receive and what we have loosely, flexible, kung ano ang gusto ng Panginoon. Amen? If it's the Lord's will, kung kalooban ng Diyos, kung kalooban ng Diyos. So, in summary, dito tayo magtatapos. How can we meet Jesus' expectation? Okay? Number 1, stop lack of involvement in ministry. Anong ibig ko sabihin dito? Ministry is not what, kung ang ministeryo, ang iniisip natin ay yung ginagawa ko ngayon, ginagawa ng worship team, ginagawa ng tech team, ng mga ushers, ng mga elders, ng board of trustees, that's only part of their ministry. Ang ministry is anything you do for the benefit of others. Hindi yan ministry kapag ang benefit ay para sa iyo. Naintindihan ba natin? Kasi ministry sa Tagalog paglilingkod. At ang sabi ng ating Panginoon, ang ginagawa nyo sa maliliit na ito ay ginagawa nyo sa akin. Matthew chapter 24 or 25. Diba? Dahil pagbabalik daw ng Panginoon sa Judgment Day, mayroon dalawang klaseng, may tupa at may kambing. At ang sabi niya, sino ba yung mga tupa? Yung ginawa ang bagay na sa mga taong nangangailangan, at ang sabi, lahat ng ginagawa nyo sa kanila ay ginagawa nyo sa akin. That's ministry. So kung wala ka pang ministeryo, wala kang pinaglilingkuran, maaaring ngayong panahon na ito, doon dararapat magsimula tayo. Huwag natin pabayaan. Kasi mayroong mga pamilya, sabi, wala kaming pakialaman kung saan siya nagsisimba, doon siya. Basta ako dito sa akin. Pag si Kristo ang pinaglilingkuran nila doon sa lugar na yon, okay lang yon. Pero kung pag-aalam natin ang pinaglilingkuran pa rin nila at ang paraan ng kanilang kaligtasan ay hindi prescribe ng gospel, kailangang paglingkuran pa natin sila para makilala nila ang Panginoon. Okay? Of course, kung masaya ka ngayon, pag sa langit, mag-usapan natin sa January, kilala ka pa rin ng mga taong dapat sana ay nadala mo sa Panginoon. Hindi siya magbabago doon. Pero if you have done your part, ang sabi, di ba? Well done, good and faithful servant. Hindi ibig sabihin doon, lahat sila ay maaaring maniwala. Ang mas importante, maniwala sila't hindi, ang susundin ko ay ang Panginoon. Sabihin nga natin yon, maniwala sila't hindi, ang susundin ko ay ang Panginoon.
Matuwa man sila o magalit, ang susundin ko ay ang Panginoon. Iwanan man nila ako o hindi, ang susundin ko ay ang Panginoon. Amen? Madali? Hindi. But that God will bless whatever. So, pangalawa, start devoting your time and energy to help someone in need. Kung sinong nangangailangan, ang pinakamalaking pangangailangan ng mga kapatid natin, lalo na kung wala pa sa Panginoon, ay makilala ang Panginoon. At higit sa lahat, magpatuloy sila. Ayaw ng Panginoon, katulad ng binasa natin, na manatili lamang na baby ang sino man. Kaya nga yung Santo Niño ay hindi naging Santo Niño forever. Di ba? Tumanda. Kasi kung ang dahilan lang kung bakit si Jesus ay pumarito ay para mamatay, pwedeng noong baby pa siya, napatay na siya. Pero hindi, alam natin, nagturo siya, nabuhay, pinakilala ko paano ite-interpret ang scriptures ng tama. So today, total, magkatapatan na tayo. Bakibasa nga itong nasa screen. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay. So, para sigurado naintindihan natin, papatranslate natin sa Tagalog kay Kuya Jols. Ganda lang ngiti mo, kaya ikaw na napili ko. Pakibasa mo. Pag-translate mo ko sa Tagalog. Tayo ka, harap sa kanila. O, hindi mo pala kapitado. Kamahiya. Okay? Tagalog. Ikaw ay kundi isang matapat na alagad ni Kristo or isang nawawalang makasalanan. Walang gitna. Middle ground. O, gitna, middle ground. If hindi kung hindi ka isang nawawalang makasalanan, oras na para maghangad ng mataas at maging kung sino ka man. Very good, very good. Amen, di ba? So, hindi pwedeng nasa gitna. Pag nasa gitna ka, ang ibig sabihin, lost sinner ka pa rin. So, tapat o lost? Tapat na lingkod o alagad o naliligaw na makasalanan. Yun lang ang alternative natin. Katulad din noon, wala tayong pwedeng paglingkuran na Diyos. Hindi pwedeng, sabi niya ay naglilingkod ka sa Diyos at naglilingkod ka sa demonyo magka the same time. Or that riches, di ba? Kumisa kaya tayo lang nag-church kasi diyan kasi masyado na be-bless ang mga tao diyan kaya gusto ko rin diyan. Di ba? Now we are here because of the Lord, not because He will bless us. Amen? So, naalala ko yung sabi ng isang nakikinig lagi sa isang pastor, lagi niya sigaw, Hallelujah, praise the Lord. So, lahat ng sabihin ng pastor na nagsasalita, Hallelujah, praise the Lord. So, nung bandang uli, naiirita na yung parang si Paul doon sa babaeng magician. Okay? Acts chapter 20 yata yun. So, para tumahimik yung babae na Hallelujah, praise the Lord, winter, bumili na siya ng magandang jacket. Sabi niya sa babae, gusto kong wag ka nang munang magsalita ng Hallelujah, praise the Lord, singit ka ng singit habang nakikinig sa akin.
Pero yung babae talagang hindi makatiis. Pagkatanggap ng jacket, sabi niya, jacket or no jacket. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord pa rin. So ano man ang mangyari sa atin susunod na taon, sana maging attitude natin. Hallelujah. Praise the Lord. Actually, those words are repetition. Hallelujah is Hebrew for praise the Lord. So, praise the Lord, praise the Lord. Pero sana habang nagpe-praise the Lord tayo ay hindi naman maging dahilan ng katatawanan ng iba. Pero kung nahulog sa kanal, praise the Lord. Bakit? Buhay pa. Praise the Lord. When we praise the Lord, kailangan yung ginagawa natin talaga namang kapuri-puri sa Panginoon. And what is most important to the Lord? Give Him priority in relationships. Give Him priority in your plans. Give Him priority in your possessions. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So, tanong natin sa pagtatapos, siguro, pag-isipan natin ito habang nagpapalit ng panahon, ng New Year. Kasi happy sa isang linggo nga, sabi ng mga bata, Happy New Year. Di ba? Happy New Year sa inyong lahat. Okay? So, what relationships, plans, and possessions have you lost because you chose to follow Christ? O totoo, dapat merong mawala. Pagka walang nawala sa dati mo mga ginagawa, sa lahat ng mga plano mo at pag-aari, lost ka pa rin. Okay? But, ang magandang katapat, what benefits did you gain by following Him? Ano ba yung bagong pakinabang? And the best benefit, kung ang pamilya mo ay wala pa sa Panginoon, meron kang bagong pamilya sa Christ Church in Makati. Amen? Di ba? Kung wala ka mang pag-aari na marami, merong mga kapatid dito na mga pwedeng makatulong sa iyo. Amen. So yan ang ating isipin sa bagong taon. Tayo po ay tumayong lahat bago tayo manalangin. Pwede ko bang invite muli yung worship team? Awitin natin sama-sama yung pangalawang inawit. Jesus at the center. Diba? Sana ito yung ating maging, nakalimutan ko sabihan sa inyo, ready naman kayo lagi, di ba? Maliliks yan. Okay? Sa panahon na dadating, ang ating theme for next year, gear up to deploy. Hindi mangyayari yon kung hindi si Kristo ang nasa gitna natin. So, let's sing it from our hearts. Na, anuman ang ating gagawin, ito ay para kay Lord. At ang Lord na yon ay si Jesus. Siya ang nasa gitna, siya ang sentro. Sige po, yung ating mga, baka mapasubo ako, akong kakanta. Sa choir lang ako pwede. Hindi siya, kasi hindi naririnig. Ang saya-saya talaga noong choir natin. Sige, balik kayo, dito kayo. So, awitin natin from our hearts, Jesus at the center. Kasi kapag ang siya ang sentro ng ating relasyon, ng ating mga pangarap, at anumang meron tayo, yung mga hindi natin inaasahan na matatanggap natin, makikita natin na unti-unti yun ay dumarating. Jesus at the center of it Kaya po natin. Jesus at the center of it all. From beginning to the
center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, Lord. Lahat ay tungkol sa iyo. Ang aming buhay, ang aming plano, ang aming kinabukasan, ang aming mga pag-aari. Manatili ka sa aming puso. Gawin mo ang kalooban mo sa aming buhay, sa bagong taon, at sa iba pang mga panahon ay pagkakaloob mo sa amin na may naming alalahanin. Ikaw ang aming susundin. Ikaw ang aming kanlungan. Manatili ka sa puso namin ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan